Gusto natin ng grande, pero pinapakita ni Cristo simple. Bukod sa simple may layunin din ng Diyos. Huwag niyang titigil yung koordinasyon, yung komunikasyon. Tapos sasama ang loob natin sa ibang tao. Sisihin natin ang sarili natin. Hindi natin pag-aari ang buhay natin. Karamihan ng tao iniisip nila pag-aari nila ang kanilang buhay. Wala kang pag-aaring sarili mo. Pag-aari tayo ng Diyos, sa Kanya ang lahat ng ito. Sana maabot nyo ito. Mawawala ang muhi mo sa kapwa. Aangkinin mo ang kasalanan, iyak mo ito sa Diyos. Diyos ko, patawarin mo ako. Magising tayo sa sariling diskarte. Kung tayo ay descendant ng ninunong, kailangan dala-dala natin yung instruction. Dito sa mensahe, huwag kayong makontento sa bicep. Kailangan yung mag-progress, kailangan yung lumalim. Kailangan pumasok kayo sa perfection. Kung mahal yung Diyos, unahin yung Diyos, ang salita ng Diyos. Hey, yeah! Hindi natin pag-aari ang buhay natin. Karamihan ng tao iniisip nila pag-aari nila ang kanilang buhay. Wala kang pag-aaring sarili mo. Pag-aari tayo ng Diyos, sa Kanya ang lahat ng ito. Sana maabot nyo ito. Lord, salamat po sa kayo po ito na kami din po ay umpisa din po namin gawa. Saan din po napatawag niyo po sa aming nagagawang kasalanan. Saan din po na lahat din po na ka-churchmate din po namin. Saan din po patawaran din po sila. And saan din po sa mga nakakapitin po. Saan din po patawaran. Ay, ingatan niyo rin po. Siyempre, Di ba predestinado, nakita na ng Diyos from the beginning kung sino yung maliligtas, sino yung dito hindi maliligtas. So bakit niya pag ginawa yung mamamatay tao, yung mga rapist? Ayun, kung nakita niya naman na from the beginning is magiging ganun yung mga taong yun, di ba? So yun, parang, sige, para ito yung taong to is, tawag dito, makikita niya naman sa future na magiging ganun yung taong yun. Ba't niya pa, hinayaan? Okay, tanong to ng basic ng lahat. Sagutin natin yung mga pambira sa Kristyanismo, sa Diyos, sa Bible, no? Mahal ka ng Diyos, bakit ka i-impyerno? Kung mahal ka ng Diyos, bakit ka papaluin, etc. Bakit pag hindi mo ko inibig, aapuyan kita, mga ganyan. Ito yung tanong, iba naman to, pero tanong karamihan. Ito parang pagkaberya na lang ni Yeye, pero dapat matupad to sa everyday sa pamilya, formal talk sharing. Bakit pa pinahintulutan ng Diyos si Satanas, etc. Katulad din na bakit natin pinipilit natin anak natin pumasok sa school. Sa mga abot na sanlibutan na magulang, kasi tingin nila mabuti ang school. Pero kung i-type natin sa atin, bakit natin pinipilit anak natin sumama sa church? Iba, syempre, yung denomination tugtog. Sa atin, hindi lang tugtog Hindi mismo tugtog. Bakit? May mga bagay. Ano ba yung pinipilit? Andyan na yung pagsubok Bakit may sakit? Bakit pinahintulutan kaaway? Kasi kabutihan yan. Hindi mo nakikita yung kabutihan dyan. Yung kanina, hinalimaw ako sa isang nanay. Bakit yung pusa, ayaw niya ng ineksyon, pinilit pa rin siya ineksyon? Hindi naintindihan ng pusa, bakit? Pero pinilit siya ma-ineksyon kahit nagalit siya.
May mga bagay hindi pa natin naintindihan, pero kabutihan natin. So yung tinatanong mo, bakit pinahintulutan pa si Lucifer mahulog, si Adan mahulog, etc. May kaaway, may masamang tao sa mundo. May mas malalim na hindi nyo pa nakuha na kabutihan. Pero sa babaw ng abot natin dito sa lupa, may abot tayo kahit konti. May mga bagay na hindi pleasant sa kanila, pero mabuti sa kanila. Ang sufferings of the righteous. Righteous ka na nga, bakit binigyan ka pa ng suffering? At ako magpapatotoo ngayon, dahil ako may suffering. Marami akong na-realize, nung ako nagsasuffer, mayroon pa palang maturity na di ko abot. Pag wala kang naranasang suffering, pagsubok, mayroong mga bagay hindi mo nakikita. May makikita kapag nakaranas ka. Of course, hindi lang basta, meron namang ibang tao nagsasuffer pero lalong tumitigas ang puso sa Diyos. Lalong nagsasarado, lalong galit sa Diyos. Siyempre, ako may tukso rin akong ganyan. Pero nakita ko yung sagot eh. Yung post ko kay Job, hindi natin pag-aari ang buhay natin. Karamihan tao iniisip na pag-aari mo sarili mong buhay eh. Wala kang pag-aari sa sarili mo. Sa kanya lahat ito. Para existential question yan ah. O, sana maabot niyan. Very basic yan. Pag naabot niyan, mawawala yung ano. Kunwari, inis ka sa isang tao. Pero kung na-realize mo, kasalanan mo pala kaya na worldly yung tao. Hindi ka mainis. Iiyak ka na lang sa Diyos, Lord, patawarin mo. Maitama yung kaisipan natin. So, pinahintulot ng Diyos yan para makita tayo nagsasariling diskarte tayo. So, yan na rin, yung kasama yung Lucifer, Adan, yung mga tanong ni Yeye. Letter B. Meron po ba yung mas malaking star pa dito sa mga star messenger? Tapos sino po yung mas malaking star kung hindi sila? Tapos sino yung mga small star? Sino po yung big star, yung star messenger po ba? Kung hindi sila, sino? Tapos sino po yung small star? So, yung big star, wag mo tawag yung big star, high and low. Sige. Kasi pag big, sabay, mukha rin big no pag malayo. Hindi rin mali yung ano, kinokorek ko sarili ko. Hindi rin mali yung salitang big. Bigatin, big time. Sikat. Ang Star Messenger talagang tinalaga ng Diyos na maging sikat. Maging worldwide. So, yung sikat, yan yung malaking star, mataas na star. Yung hindi sikat, yan yung maliit na star. Pero ang leksyon dito, mas yung progressive revelation nasa maliit na star, mababang star, yung hindi sikat na star. So yung basics nasa malaking star. Shortcut lang yan ha. Anak si Kristo, hindi sa ibang city, tulad ng mga mayayaman na city sa Israel. Bakit sa Bethlehem siya pinanganak na mahirap na city? Simple lang siya. Pero yung salitang Bethlehem, may mensahe din yan. Actually, ang Bethlehem, kung para malaman nyo, under Jerusalem vicinity yan. So, parang Metro Manila, di ba? Ang daming mga Pasay, Makati, Novaliches, kung ano-ano pa. So, ang Jerusalem ay parang Kapitolyo. Pero maraming outlying suburban yan. Kaya nga hindi makikita ni Herodes yan kung hindi siya tutulungan ng wise men. Siyempre, nagpatulong din siya sa chief priests. So, ang sagot, una, simple siya. Pangalawa, yung Bethlehem, bahay. No? Bahay ng Diyos. May prophecy sa Bethlehem. Kaya nalaman nila doon. At meron din itong wise men din ang dahilan. Kailangan hanapin ng wise men si Kristo. So yung paghanap ng wise men kay Kristo, actually hindi na sa Bethlehem pa rin yan, pero nasa bahay na sila. Nasa bahay na sila. So hindi yan nasa kural. Depende sa nasa bahay na. Matthew 2. So ang isang magandang sagot diyan related sa topic natin.
para hanapin pa ng wise men. Kasi kung nandyan lang sa sikat na Jerusalem, di ba? Gusto natin en grande, pero pinapakita ng Kristo simple. Bukod sa simple, may purpose din ng Diyos. Yung paghahanap ng wise men, may type yan sa atin eh. Yung paghanap ng wise men, hindi porke nakarating ka ng Jerusalem tapos na yung gera. Huwag kayo makontenta sa kurot-kurot ha. Kasi may nagawa kayong basic. May next step pa yan. Huwag nyo titigil yung komunikasyon, yung koordinasyon. Tapos sasama loob natin sa ibang tao. Sisihin natin sarili natin para di kasi ibang tao wala namang alam eh. Hindi naman nila alam na kailangan nila ma-eleksyon yung pusa. Sumusunod lang niya sila sa authority eh. Kung nag-relax yung authority, huwag ka magalit sa donkey kung kinain niya yung ulam na ibang tao. Ganun. So, o nakakain ng lason, o nahulog sa bundok, sa bangin. So, ang wise men, ang pinakamagandang sagot mo na dyan, kailan pa hanapin? May busisi pa dyan. May delay pa nga eh. Kung kailan siya pinanganak, at kung kailan siya natagpuan ng wise men, may delay time pa yan. Yung mataas na bituin at yung mababang bituin. Yun ay literal na bituin, tama? Yung nakikita nila west pala, kasi nasa east sila, nasa west yun. So, paano hindi nakita nga nila yun eh. Okay. So, ibig sabihin, Salamat. understanding lang yun, yung start. Hindi, mali. Hindi yan understanding, supernatural tawag ko dyan. So, may ilaw Kailangan nga. natin picture. O sige. Pag sinabing supernatural, may nakikitang manifestation. Hindi, papaliwanag ko bakit supernatural. Ano yung pagkakaiba ng natural at supernatural? Kasi for 2 years, nakatutok lang doon sa Bethlehem eh. Wala, sa manger. Ang Jerusalem ang general area, ang Bethlehem ang specific area. O yan, siguro, ngayon ko lang ito napansin dahil sa taas binanggit mo. Ang Jerusalem ang type ng general, Bethlehem ang type ng specific o progressive. Nakita niyo yung mapa. Asan ang east? Kaliwa, kanan. Kaliwa. So yung kanan niya ng west. Okay. Ang wise men galing sa east. Nakita nilang star sa west. Kaya nag-travel sila ng direksyon. Okay. Ang tanong ni Menan, yan ay literal star ba? Kung hindi yan literal, edi imahinasyon lang yan. Ang sagot ko, supernatural. Bakit? O, ito na yung batayan ko. Siyempre, ito earth din itong nakita nyo. Pero, paano yung araw? The sun rises from the east and sets in the west. Kasi umiikot ang earth. Itong letter A, actually, inuulit lang natin last week. Na related sa star na mataas at mababa. Ma-imagine ninyo, pag ikot ng earth, kaya yung araw, kaya may araw at gabi tayo. Nagsimula nga sa silangan yung araw, bababa sa kanluran. Okay, ito yung issue. Kung yung araw ay gumagalaw sa buong araw, hindi yung laging nasa east lang. Pumupunta sa west yung araw. Ganun din ba yung stars? Gumagalaw din ba yung stars? Oo. Pag ang star ay literal, gagalaw ang star. Di ba? Common sense? Oh. Hindi lang Kasi moon, hindi lang sun, pati stars. Kung east to west ang batayan mo. Kaya parang gumagalaw yung star kasi umiikot nga yung Earth. Earth. Sa axis. Tama. So, pag tinawag nating literal star, o sabi ng scientist, supernova daw, kuno, no? Hindi yan mag-steady sa east. Aakyat yan. Aakyat sa ulunan nila yan, bababa sa kabila. Di ba? Hindi yan mag-steady sa east. Hindi, nasa east sila, nasa west sila. 2 years Kung umiikot ang earth, hindi nila makikitang laging nasa west yung star. Correct ko yung term ko kasi parang lumalabas nasa east yung star. Sila yung nasa east, nakatingin sila sa west. Pero yung nakikita nila sa west, lulubog yun. So yung nakita nilang star na sa west, lulubog yun, aangat sa likuran nila. Katulad ng araw din. Sa susunod na gabi, nasa likuran naman nila. Eh di malaking oras masasayang sa travel nila.
Di ba? Titingin pa ba sila sa likuran nila? Ay, pag nasa likuran natin, ibig sabihin opposite direction. Hindi ganun. Ibig Kaya sabihin, supernatural siya, hindi siya pwede gumalaw. wait, ibig sabihin, the Ah. same star, yung nandun sa Jerusalem, sa Bethlehem? Yung star na nakita nila sa nakatuon sa Jerusalem, hindi yan gumagalaw. Baka tinatanong mo yung bumaba, no? Yun din ba yung bumaba? Yung supernatural star, ano yung type na supernatural star? Gawa ng Diyos. Special na gawa ng Diyos. Kaya kailangan makita natin, may special na sinugo ang Diyos. No? So, yung may star sa malayo, at kailangan din yan gumagalaw. Dahil umiikot ang Earth, gagalaw yan kung literal. So, hindi yan literal. Supernatural. So, since supernatural, may anghel talaga ginamit ang Diyos. Diba? So, alam niyo sa Bible, may star ay type sa anghel. Type din kay Kristo, type din sa believers. Nag-guide sa daan. Bakit kailangan niya bumaba? Pag dating mo ng Jerusalem, nasaan yung star? Nasa taas mo. Supernatural nga yan eh. Pag yan ay literal star, hindi yan, nasa taas mo. Pag dating mo ng Jerusalem, nasa west pa rin yan. Alam mo bakit? Kasi, kung yan ay literal star, napaka-billion light years, napakalayo ng star sa Earth. O sabihin rin, 100 million light years. E sino ba yung travel mo from Middle East na Central Middle East papuntang Israel? Hindi kumpara mo sa million light years na literal star. So bukod sa gumagalaw, laging nasa west yan. Kahit nakarating ka ng Jerusalem, west pa rin yan. Pero hindi. Pagdating nila ng Jerusalem, nasa ulunan nila. Kung nasa ulunan nila yung star, ayan na. Matutumbok ba nila yung bahay? Hindi, kasi mapakalawak. Good. Kailangan nila magtanong. Kaya ito, malaking leksyon sa atin. Sinabi ko to last week tungkol sa wise men. Inuulit ko ngayon. Kahit sa mga Nicolaita magtanong kayo. Kunwari, di ba sabi mo bawal muna? O pwede bawal muna, pero hindi pwedeng habang buhay bawal. Kung under training ka namin, kahit Nicolaita sila, at least sa mindset mo, alam mo, Nicolaita sila, hindi ka nagtanong dahil gusto mo kumampi yung mayaman sila, lipat tayo doon, iwanan na natin si Brother Francis. Hindi yun ang purpose nyo. Ang purpose nyo, kaya ako nagtanong kasi habol ko katotohanan. Under training ako, na kanino sila nagtanong? Kay King Herod. Kung nagtanong kay King Herod, anong type ko kay King Herod? Lukewarm o Nicolaita o Berean? Ako po, Alam mo yung lukewarm, walang pakialam. May pakialam ba si Herod? Wala. meron po. Meron. So, maraming churches, Nicolaita, pero mainit sa Diyos. Pero mali ang motibo. Sino Nicolaita Nicolaita Ang Nicolaita, conquering, dalayti. So, bakit si Herod Nicolaita hindi lukewarm? Kasi mainit siya. Gusto rin niya malaman. Mali lang ang dahilan ni Herod. Iba yung dahilan niya sa wise men. Ang wise men at si Herod, parehong mainit na gusto malaman yung nasaan. Nakita nyo? Minsan, meron tayong adikain na pareho sa denominasyon. Minsan, meron tayong adikain na pareho sa end time. Pero kailangan makita nyo yung separating factor. Ang target ng iba, Nicolaita, ang target mo, Berean. Magkaiba ang target nyo eh. Ang target nila ay subo na lang yung sabi ng isang mensahero. Parang may bias sa pakikinig. Ang gusto ng Diyos, patas ka sa lahat ng pakikinig. Sana makita nyo itong type. Kailangan nyo pa rin magtanong, pero minsan, huwag tayo madaya. Marami sa atin, minsan, alam mo, nung Pastor Villagonsaco, sumali ang ibang end time, mainit sila kumanta.
nung may seminar sa Angeles, iba-ibang end time, naka-fellowship sa seminar ni Pastor Villagonza. Mainit kumanta, magpuri. Siyempre, nung panahon na yun, alam ko, iba yung unawa, iba yung gadget nila, iba yung ano nila, quotation na sila, iba yung ano nila, adikain nila. Ang adikain natin, minsan pareho, minsan hindi. Sa oras na yan, parehong adikain ng wise men at ni Herod na hanapin yung bata. Pero yung dulo, hindi na pareho. Kay Herod, anong target ni Herod? Para po patayin. Dati may kasamahan tayo, parehong adikain pa eh. Papatayin. Meron tayong kasamahan dati, pareho pa yung adikain natin. Pero naiiba na sila sa dulo. Sinisikreto na lang sa akin. Iba na yung habol niya, hindi na yung pagkabirian. Habol na nila, ano yun eh, organization na eh. Habol nila yung samahan na eh. O, popularity na eh. O, yung imahe na sa tao, hindi na yung kampi kami na sa tao eh. Hindi na yung ano eh, yung katotohanan ba? Yung maging, ano ka, habulin yung katotohanan eh. Minsan, parehong kaadikain natin sa mga basics. Pero dating sa dulo, hindi parehong adikain natin. Ibang direction nila, ibang direction. So sa oras na parehong adikain, okay lang magtanong. Umattend kayo ng Bible school, maraming online eh. Paatinin niyo yung anak niyo ng Bible school. Tagal ko na sinasabi, walang pumapansin. Pero pag ginawa niyan, magkakailangan madaanan niyo yun. Magtanong kayo sa UPC. Magtanong kayo sa ibang end time. Magtanong kayo sa mga denominasyon. Maraming oras ang nasasayang. Ang pakinabang na ng iiwan, di na LCM lang. O, ang pakinabang, Abrahanda. Alda Abrahanda yan ha. Ang pakinabang niya, iba na yung Abrahanda ngayon, di na LCM lang. Ang Abrahanda ngayon, pang Berean to. Ibig sabihin, pag kayo nagtanong sa iba, o part din ng supervised na training, no? Kailangan nyo dumaan dyan para lumago. Hindi makakarating ang wise men kay Jesus Christ kung hindi sila nagtanong kay Herodes. Makakarating ba sila kung hindi sila magtanong kay Herodes? Sa istorya na nangyari na pinaganap ng Diyos. Makakarating pag hindi nagtanong. Hindi makakarating. Linano ng Diyos yan. Magtanong sila kay Herodes. Siyempre, nagtanong sila kasi ang tingin nila kay Herodes, kaisa pa eh. Siyempre, nagbalat kayo si Herodes. Maraming ibang church nagbabalat kayo, alam mo, kaisa mo. Sakay lang tayo, sumakay ka lang. Kasi ang habol mo, yung kapatiran natin, anak natin, lumago. Bakit sa kay Herodes sila pumunta? Pwede naman dun sa mga saserdote. Kalaban nila yung sacerdote. Hindi nila kakilala yung sacerdote. Pero nilayo ng Diyos yan. Si Herodes na ang nagtanong sa sacerdote. Kung si Herodes Nicolaita, ang wise men Berean, anong tawag ko sa mga sacerdote? Lukewarm. Anong tawag ko sa kanila? Lukewarm. Bakit? Alam pero hindi interesado. Yun. O tamaan natin sarili natin. I-correct, i-rebuke natin sarili natin. Minsan meron ba sa atin hindi interesado? Madalas. Meron ba sa atin parang may tawad? Interesado ako pag doktrina, pag hukom na, hindi na ako interesado. Tinatawaran ba natin ng Diyos? Check natin sarili natin. Kaya nga tawag ko lukewarm kasi wala pa tayo sa Nicolaita level, no? Yung pagka-Diyos-Diyosan pala natin. They have all the information. I-type natin sa atin. We have all the resources na. Gawa to ng Diyos. Yung Facebook, yung internet, yung Bible, yung Google. You have all the resources na para mag-EA1. O, saan nauubos ang oras ng anak nyo? Tanungin yung sarili nyo. Di ba? Dapat nga kahit magulang, kailangan mag-EA. Lahat kailan dumaan dyan. Kung di sila nagtanong kay Herod, hindi tatanungin ni Herod yung wise men. Kahit lukewarm, ibig pala sabihin, nakakatulong sa atin ang Nicolaitan at lukewarm churches. Sana makuha niyo yung election, no? Ano ba pala yung iiwan para sa tagapakinig natin? Ibang church. Magsaliksik kayo sa ibang church. Magtanong kayo sa ibang church.
Totoo kay ano sa ibang na pinoposan ko sa Facebook. Minsan nilalagay nila kahit preaching ng iba-ibang church. Preaching ni Surreal, preaching ng INC, preaching ng denomination. Pero sana kung hindi na turuan ng bias, huwag tanggalin sa akin. Pero, ano, kung wala kang bias, ilalagay mo lahat dun. Kukompare mo. Ang habol mo makakompare. Ang anak mo, makakompare ang church mo. Makakompare ang pamilya mo. Ikaw mismo makakompare. Asawa mo makakompare. Kung mahal mo asawa mo, kung alam niyo yung tamang LCM na hindi pa kayo kompletong kasal pag wala yan. Paano nila nalaman na yung tala na nakita nila ay yun ang kinaroroonan ni Kristo? Tanong ni David. Bumaba yung tala. May mataas na tala at may bumaba. It appeared again. Matthew 2. Ano kaya type ng mababa? Ayan, letter B. Letter A, nalaman nila, una nila nalaman dahil siguro kaya yan nalaman supernatural yan o sign ng Diyos yan. Hindi gumagalaw. Gabi-gabi andun pa rin. Kahit magdamag na, hindi pa rin gumagalaw. Dapat lumubog na yan kung literal star yan. Siguro doon na napansin. Ito yata yung yung nahula. At gusto ko ito idagdag. Hindi ko ito nasabi last week. Di ba sabi ko niligtas ni Daniel yung mga ninuno ng wise men? Amen, amen. Kung ninuno ng wise men ang naligtas ni Daniel, etong pumunta kay Kristo, yun ba yung niligtas ni Daniel? Hindi. Ano na niya yun? Siguro yung mga sumunod na generation na yun. Ano yung tawag ko dyan? Sa English. Descendants? Ano ba sa Tagalog descendants? Mga kalahi. Mga anak-anak na, no? Whether literal na angkat na anak o disipulo. Meron ba tayong ninuno? So kung may maipakita yung Malakay 4. Meron. Meron. Sino? Si Ham Sino? Japet. Japet? Layo na sa... Ham Japet? Yung tinutukoy mo yung isang katawan. Eh. Ang tinutukoy ko, disipulo. Kung tayo ang wise men, sino yung ninuno natin? Kung may ninuno yung wise men sa panahon ni Kristo, na niligtas ni Daniel, meron ba tayong ninuno na niligtas ni Kristo, na niligtas? Yung mga apostol. Apostolic Father. Ito magandang type. Tayo ay bunga ng pagtuturo ng mga apostol. Yung apostol nagturo ng kasunod hanggang makarating sa atin. So lahat ng star messengers mula sa simula ng church age hanggang sa dulo, descendants tayo. Tayo yung wise men. Tayo yung kumbaga, ang unang naligtas yung ninuno natin sa mensahe. At kung ano yung tinuro ng ninuno, naalala niyo yung mensahe kong pagtakas sa taglamig, no? Winter escape. Naka-escape sila kasi yung ninuno nila sa panahon ni Kristo, naturuan yung anak na PTA na to. No? And, progressive ministry rin, kasi disipulo eh. Tinuruan yung anak hanggang pagdating ni Titus, takas na sila. Sinunod nila instruction. O ganun din ngayon. Dalaban ng anak niya yung instruction. Alam ba nila yung gagawin? Yung buong church, alam ba nila yung instruction? O delay pa. Ganun. Kung tayo ay descendants ng ninuno, kailan dala-dala natin instructions? Sabi ng Barbanam, they baptize in Jesus' name, we also baptize in Jesus' name. Kung anong ginawa ng apostles nun, gawin natin ngayon. Di ba nung nakita nila yung star, gabi, sa loob ng 2 taon, Brother F,
Tuwing gabi lang ba sila lumalakad? Kasi sinusundan yung star. Alam naman natin, pagdating ng tanghali, di mo makikita Gandang yung tanong. delikado maglakbay ng gabi. Kung nakadepende sila sa star, paano yung guide nila doon? Okay, maganda yung tanong ha. Letter A itong tanong. Alam nyo ba yung supernova? Ito napapanood ko lang sa science documentary. No? Kahit araw, nakikita yung supernova. Sa tindi ng liwanag. So literal supernova to. Nalaman nila nung 10th century or na China na isulat yung tawag na guest star. Sa iba-ibang bansa nakita nila yung star na kahit araw nandiyan pa rin. Nakikita pa rin. No? So pwede mo makita yung star kahit araw. Yan yung kaya tinawag ko supernatural star. Hindi sila maliligaw. Hindi sila titigil ng biyahe. Pag araw, kita pa rin ang star. Minsan kahit araw tayo, may nakikita tayo star, di ba? So ang daylight star, yun ang tanda na hindi siya gumagalaw kahit araw. Huh? So steady. Umaraw at gabi. Ang tanong ni Jose, dangerous ba magbiyahe sa gabi? Kung karavan, walang danger. Tingin mo ba magnanakaw ng gabi? May magnanakaw din ng araw. Mas gabi, mas nakakatakas pa ngayong iba. So kahit araw, may mga bandido rin. So it doesn't matter kung umaga o gabi. Ang bandido, mas madali maka-operate ang bandido pag araw. Kailangan ba niya ng gabi para makapagnakaw? Hindi naman yan patago eh. Kapag nagnakaw ang bandido, may ano yan. Ito, isang halimbawa, series na araw, pero nakikita yung star. Yan, dahil sa tanong ni Jose, napansin ko to. Supernatural siya kasi kahit araw nandyan yan. Nakatutok sa Jerusalem. At ito pa yung dagdag sa supernatural. Pagdating mo ng Jerusalem, nasa ulunan mo. Talaga may tinuturo. Okay? Bakit hindi na-distinguish ng iba kung pinomena yun? Madaling nga i-distinguish. Hindi nga gumagalaw. Kasi lahat ng star, gagalaw, literal star, pag east to west gagalaw. North star lang ang di gagalaw. Kasi north yan eh. Pag east to west, gagalaw dahil nag-rotate ang earth. Doon pa lang malalaman mo na eh. Yung dagdag niyan, pag nasa Jerusalem, nasa ulunan mo. Meron mang ganyan star? Naglakad ka lang ng isang distansya, nasa ulunan mo ni star. Hindi dahil yung earth ang gumalaw dahil ikaw ang gumalaw, kaya mo ba ilagay sa ulo mo yung star? Hindi mo kaya ilagay sa ulunan mo. Kung meron kang sinundan, laging nasa anong direction niya, nandun yun. Kung nakatingin ka sa west, laging nandun yun, kahit na nakarating ka na sa lugar mo. Ang liit-liit ng earth para kumpara mo sa million light years na distansya. Supernatural kasi napunta sa ulunan nila eh. Kapag nasa ulunan ganito, hindi na niya kaya ituro na saan si Jesus. Dito sa mensahe, huwag kayo makontento sa basic, sa general, sa kailangan nyo kayong mag-progress, kailangan nyo lumalim, kailangan pumasok sa perfection. Yung halimbawa na nga, kailangan nila magtanong kay Herod. Dati maring bawal muna makinig sa bawal muna ipa-attend sa iba kasi nagkakamali tayo diyan, Kasi pag pina-attend mo sa iba, ikukulong lang nila isip. 'Di ba? Sino ba yung pina-attend sa iba? Maraming pina-attend sa iba, no? Mayroong akay mula sa ibang bansa, pina-attend mo na sa iba, ayan, na Nicolaita na. Pina-attend sa iba. Hindi yung kumpara, doon muna kayo, balik kayo. Magpasalamat lang yung pastor, pero siniraan na. Meron din tayong akay na pina-attend mo na sa iba, ayaw na umatin na ibang, naging na, kampi-kampi na eh. Ayaw na umatin na ibang end time, gusto lang umatin doon sa grupo lang na yun. So, yun. So, pwede mo delay. Habang naglalakbay sila, wala mo nang tanong kay Herod.
Pero eventually, kailangan magtanong kay Herod. Kailan turuan nyo ng EA1? Kung lalago, kung under discipleship, kailan turuan nyo mag-EA1? Kung kontrolado nyo, anak nyo, kontrolado nyo yung church nyo, turuan nyo mag-Google interview. Bakit hindi nga na-distinguish ng iba? Bakit yung wise men lang kung pinominon yun? O magandang tanong yan. Walang pakialam yung iba. So, yan ang pagkakaiba ng wise men. Ano ba ina-emphasize natin? Wise virgin. Ano ba yung wise virgin? May extra oil. May extra effort. May extra saliksik. May extra tanong. Yung iba, wala. Ano sinabi ng pastor? Sige, tugtog na lang tayo. Kanta-kanta lang tayo. Yan ang pagkain nila, kanta eh. Punta ka sa denominasyon, magagaling ang kanta. Yan ang pinakapagkain nila. Yung iba, bukod sa kanta, di milagro. Pagpapala. Meron ba ang habon nila mabusog sa salita? Eh kung ang kinakain mo, paulit-ulit na lang, yung panis na, no? Yung parang hindi man lang sila naumay. Kasi hindi yan ang gusto nilang pagkain. Ang gusto ng pagkain, milagro, pagpapala, o yung balita na lumaki ang samahan nila, o tugtugan. O maramdaman yung kisi-kisi, yung presensya. Diba? Ano ba yung pinakapagkain? Yung salita. At kung salita ang pinakapagkain mo, mauumay ka kung paulit-ulit lang. Pwede ba yung wise men laging star na malaki na lang, mataas na lang ang tinitignan? Hindi na sila titingin sa mababang star? Hindi sila mag-interview sa mga Herodes? Hindi ba nila pwedeng pakinabangan yung impormasyon ng iba? Paano ba? Kung hindi sila naging ganyan, hindi bababa yung star. Hindi sila makakarating. So, tanong ni Ann, bakit sila lang? Kasi, Sister Ann, kailangan tumutok ka kay Teo, tanong bulong kay Teo, hindi relax-relax lang katulad ibang nanay na okay lang, walang tawag, tanong. Bakit ko ba hinalimbawa yan? Kasi Sister Ann, seryosohin mo, sineryoso kasi ng wise men. Ay, pag hindi ko tinanong bulong si Teo all the time at formal talk sharing, kukulangin yan. Kasi nadadayo lang tayo, mukhang cute. Nadadayo tayo dahil nasa malayo lang sa kabiasnan. So, kahit nga sarili nating wala eh. Wala tayo eh. Asawa lang tayo ng pastor, okay na? Wala na tayong gagawin. Sense of entitlement. Gising tayo. Pastor, hindi kayo asawa ng pastor. Kailangan nyo. Katulad ng wise men. May pakialam. May pakialam ba kayo na kayo ilalago? O na, dahil kampi-kampi lang tayo dito sa samahan. Kailangan gawin nyo. Hindi ay alam ko yan, tapos na, wala na. Hindi talagang sinaliksik nila, talagang hinabol nila. Kahit pinaghirapan nila yung biyahe, pinaghandaan nila, ginastusan nila. Po yung tipo ni Herodes ngayon. Ang chief priest, lukewarm, si Herodes Nicolaita. Ang wise men type ng wise virgins, which is Berean. Ano ba yung Berean? Hindi sila lukewarm na okay lang, wala muna. Hindi nila pinalalampas yan. Pwede ba, saka na, delay muna ako, bakasyon muna ako. Samantalahin na habang nandyan yung di ba, pag may ayuda, samantalahin na. Ay, pag di ko ito nilakad, mawala na yung SSS ko. Di ba? Ganun dito sa mensahe. Maglaan kayo. Yung wise men naglaan eh. Ano po yung tipo ng mga pastor? Siyempre, type nila tayo. Tayo magiging pastor. So, iba yung type ng wise men, which is wise virgin, Berean. Iba yung type ng pastor, which is taga-alaga. So, yung mga pastor, bata pa. Pag matanda, mukhang wise men. So, hindi wise men nakarating sa sabsaban, So, ang pastol lang unang nakarating nung kapanganakan. So, God is concerned with actual birthdays also. Pero, do it the right way.
Don't use birthday para sa kamangmangan. So, yung mga nagsa-celebrate ng birthday dyan, may control kayo. Ma, i-blow out ka namin. Dapat tumawag na. Paano ang gagawin namin? Hindi pwede mo pa utusan sila magsaliksik, sumali sa class. Pag ayaw nila sumunod, hindi ako papalibre sa inyo. Mahal nyo ako. Kung mahal nyo ako, ang sukli ko ng pagmamahal sa inyo, spiritually, sumali kayo rito sa pabasa kayo, etc. Gamitin nyo leverage yung birthday nyo. Yan ang tunay na birthday sa Diyos. Ginamit yung birthday ni Kristo para yung pastol mag-witness. Ano yung mensahe ng pastol? Pastol si Kristo Pastol din tayo. Lahat pastol. So yan ang mensahe, bakit pastol? So letter A. Bumaba ang mataas na bituin. Ano ibig sabihin? Bukod sa nagtanong ka kay Herod, sa tulong din ng chief priests. Ibig sabihin, dapat makinabang tayo sa katotohanan na alam ng EA1. May katotohanan sila, kaya nga may anointed ones at the end time na mensahe si Barbanam. Of course, tinutukoy ni Barbanam, milagro. Nagmimilagro din sila. Pero gamitin na natin yung wording na yan, na may truth din sila. May truth din sila. Kung hindi nyo nalampasan ang truth nila, unless your righteousness exceeds the righteousness of the Pharisees, Sadducees, ye shall in no ways enter the kingdom of heaven. Kailangan lampasan nyo yung denominasyon. Malay mo, tama sila, ako mali. Kunin mo yung panig nila kung kaya nyo. Kunwari, hindi naman kayo maninikulayta na may emosyon. Pero hindi dadaan sa gatong ng emosyon. Kung kaya nyo kunin yung objective, ito, point by point, doctrine by doctrine. Kunwari ang issue ay pamilya, training, hukom, palo, bata. O yan ang inaayawan Doctrinal issue yan. No? Patunayan nyo. Siyempre gusto na laman natin, ay mas gumaganda dun. Wala kang hihigpit sa anak. So, Diyos na lang ang gagawa, wala kang gagawin. O kumpara mo, patunayan sa Bible, wala ka ba talagang gagawin? O, compare natin for the past 20 years, sino nasunod? Yung paraan nila ang nasunod o yung paraan ng Diyos na yung tinuturo ko? O, huwag natin tawagin Diyos. Yung tinuturo kong paraan o yung paraan nila nasunod? O, madali, kita, may bunga, ano yung bunga? Bilang Berean, check nyo, wag iwasan, Marami tayong dapat patunayan Hindi lang sa dating kasamahan, hindi lang sa ibang end time, pati sa denominasyon. Alam mo, kahit denominasyon, kaya nyo ba mag-witness sa Katoliko? Kaya nyo ba mag-witness sa mga sarado na sa Kristyanismo? May deist dyan. May mga agnostic dyan. May nakikinig bang agnostic? Sana makinig, no? Bilang kumbere yan. Challenge. Ang kalaban nyo, hindi lang yung yung mga binanggit ko na malapit. Kahit malalayo, tatama na ibang reliyon, tatama na atheismo. Bilang wise men, anong kailangan nyong gawin? Ang dami nyong patutunayan. Yan ang real life telenovela, teledrama. Yan, dyan nyo ibilagay yung puso nyo. Huwag nyo mga nasa pantasya na bigay ng Hollywood. Diyan nyo ilagay ang puso nyo sa mga intriga mula sa atista, agnostika, Katoliko, Protestante, denomination, Pentecostal, end time, pati pa yung humiwalay sa atin. Siyempre yung humiwalay sa atin tungkol yan sa hukom Kumpara nyo ng patas. Magtanong kayo, tingin nyo, mas tama sila, turuan nyo ako, ipitin nyo ako. So, yan ang Berean. Yan ang wise men. Yan ang turo ng iba. Umiwas ka na lang. Magaling kasi magpaikot ng ulo. Wala ka ng Berean. Daya yung pananalitang yan, magaling magpaikot ng ulo, kaya hindi ka mananalo dyan. Kaya huwag ka na lang magtanong, umiwas ka na dyan. Hindi na Berean yan. Yung style ni Herod. Diba yung kay Herod, sunod lang yung kawal kung ano yung sabi niya. Patayin niyo yung mga bata. O, type ng star na mataas, sikat na mensahero. Pwede rin type sa EA1 yan.
Letter C na yan. No? Ano yung EA1 nga pala para sa atin? Yung ibang churches, na, hindi naman mali ang turo nila na kailangan na relasyon kay Kristo, kailangan ibigay yung buhay kay Kristo. Pero kung hindi ko kayo tuturo maging berean, hindi kaya ituro ko lahat yan. Kahit nga sa sariling pamilya, hindi kaya ituro lahat yan. Kailangan nyo talaga mag-EA1. Kaya, naputol ako rito nire-review ko kayo Nasasayang oras ng anak natin. Nasasayang din oras natin. Mga magulang, libang tayo ng libang sa cellphone, pero wala naman tayong alam sa mensahe. Anong gagawin natin sa asawa natin? Bigyan natin assignment, dito ka maglibang. Maglibang ka pa rin, ito pakinggan mo. Bigyan kita ng topic, ito apostolic doctrine, ito tanungin mo. Kaya may tanong talaga. Bukod sa pwede mo i-google din yung topic. EA1 din ang dahilan, kaya marami tayong nakukuha dito. Panahon ni Luther, sino yung mga hindi sikat? Hindi masyadong sikat. Sino yung sikat sa panahon ni Luther? Itabi muna tayo. Meron tayong star messengers. O meron tayong ninuno, which is the apostles. Merong apostle na sikat, merong apostle na hindi sikat. So yung star messengers, yan yung sikat. Sino yung hindi sikat? Yan yung, sa panahon ni Paul, yan yung tulad ni John. Siyempre sikat si Paul kumpara sa mga disciples original 12. Si John original 12 Yung sinulat ni John, detalye na yan. Ngayon, pinapa-research ko kayo kay Irenaeus Martin Columba. Si Martin Luther ang sikat sa panahon ni Martin Luther. So, sikat din ba si Calvin, si Knox, si Wesley? Hindi, wala si Wesley sa panahon niya. Si Zwingli. Hindi nyo masyadong kilala si Zwingli. Pero si Zwingli, alam mo, may revelation si Zwingli. Na ang communion bread ay consubstantiation. Hindi siya transubstantiation. Symbolism Nagtalo lang. sila ni Luther. Ibig sabihin, mababaw pa pala si Luther kay Zwingli. Pero mas sikat si Luther. Kunin nyo yung type. Meron palang alam yung iba na hindi alam ni Luther. Yan ang madalas sabi ni Barbanam Meron pang, kung di alam, sabihin nyo sa akin. Yan ang na-miss nila Yung mga nagkiklaim na kompleto sa message. Yan yung parteng init sa puwera nila. Yung parteng pagkabere yan ni Barbanam. Yan yung mahalaga, yung pagkabere yan. Kasi doon ka lang makokonekta kay Kristo. Hindi ka nakakonekta sa tao, sa mensahero. Nakatulong yung mensahero, pansamantala, tulad ni Eliezer. Pero pag na-meet na niya si Isaac, meet na niya si Rebecca, o si Isaac, iwanan na niya si Eliezer. So, kung ikaw ay berean sa panahon ni Luther, kung abot mo si Calvin, pakikinggan mo rin si Calvin. Pakikinggan mo rin si Knox. Lalo na si Zwingli. Yung abot ni Zwingli, maring di pa abot ni Calvin Knox yan. So, dito tayo sa sikat, sa hindi sikat. Mas gusto ng tao yung sikat Yung big time, of course, letter C na yan Letter B sa star messengers, gusto nila yung kilala na dati. Pwede mo ba idahilan? Ginamit siya dati, kaya siya lang pakikinggan ko. So, hindi lang si Barbanam. Kahit si Bar Jackson sabi, ilumawig, siya lang ginamit ng Diyos Siya lang pakikinggan ko. So, respeto kita, Bar F, kaso, si Jackson ang ginamit, kaya siyang pakikinggan ko. Alam niyo ba, kahit yung mga Nicolaita ginagamit ng Diyos. Si Herod, Nicolaita ginagamit ng Diyos. Yung chief priest, lukewarm, ginagamit ng Diyos. Kung hindi mo makuha yung kung di mo makuha yung paggamit ng Diyos sa kanila, then, nakatingin ka sa tao. Ang layunin man ng Diyos, kampi-kampi, ito lang pakinggan mo, wag mo pakinggan yan. Hindi, layunin ng Diyos, patunayan mo. Kung baby ka, sige, ito muna. Pero hindi ka pwede habang buhay baby Patunayan mo. Kahit artista, hindi tayo iwas. Paipit kayo. Banal bigkas, paipit kayo. Katoliko, paipit kayo.
Magising na kayo ha. Ang tunay na, ang malalim na pagsamba, hindi enjoy lang tugtugan. Para tayong baby niyan eh. Ang mas malalim na pagsamba, salita na ang pinag-uusapan. Baby, okay, baby, di kanta lang kanta, tugtog. Pero habang buhay ba tayo baby? Ilang dekada na tayo sa church? Oh. Natutuwa ako, siguro yung iba dyan nare-revive sa kanta. Abangan nyo, ano yung kasunod? Ano ba yung kasunod? Word na eh. I-set up nyo na. May enjoyment din dyan. Yung ma-set up nyo sila sa iba, mag-EA1 sila, tsaka maka-2B sila, maka-2A sila. Enjoyable yan actually. Pag nakita, gusto ko malaman to, gusto ko malaman to. Yan ang wise men. At yan ang star. Diyan tayo nililid na star. Magkaroon ka ng kauhawan, patunayan ng totoo. Hindi naging barkada mo lang yung church. Dumami na yung church. Barkadahan lang yun eh. Pwede po ba tayo maging part ng small star? Tama. Na maging guide din? Pwede. So, ang small star hindi sikat. Pero alam mo dito sa small star, ito na rin papasok yung 10th vision. Ano ba yung 10th vision? It's between you and God. So, ang 10th vision, hindi lang ikaw tsaka sa Diyos. May ginamit din ng Diyos sa'yo na tao na personal. Personal. Alam mo ang sinasabi ni Pablo tungkol kay Timothy. Sama na rin si Titus. Ye have not many fathers. Yung tinutukoy niya, ye have not many fathers, may personal kang ka-sharing. May personal kang tinatanungan. Whether isa siya, dalawa siya, tatlo, hindi marami yun. Bakit hindi marami yun? 10th vision yun eh. Yan yung small star. Nasa letter C na. Yung kinikwento ko, letter C na yan. Sa church ages, may malaking sikat na star, may hindi sikat na star. Yung hindi sikat na star, minsan nasulat din sa history. Pero yung sobrang hindi sikat na, wala na sa history yan. It's between you and God. Sino ba yung nagpaliwanag sa'yo? Sino ba yung nagdala sa'yo sa training net, sa hukom? Training yung gagawin mo. That's the small star. That's the lower star. Hindi sikat na star. So, kailangan makita nyo yung small star nyo o lower star nyo. Kailangan makapasok kayo sa 10th vision. Kasi yan ang magdadala sa inyo kay Jesus. Bukod kay Barbanam, bukod kay Bar Jackson, meron bang pastor nag-evangelize sa atin? Meron. E di mas malalim yung papel nila bago pa napunta dun sa malalakihan. Siyempre, papakilala nung maliit yung malaki. Pero sino magdadala sa'yo hanggang ano? Okay, nakilala mo na yung malaki. Meron bang maitutulong yung mga personalized ministry? May personal akayan tayo. Inalimbaw ko sa pares-pares natin. Kailangan meron tayong pares-pares kasi kailangan matupad yung small star. Kahit hindi magaling yung kapares mo, pero at least mas mature siya eh. Matutulungan kanya umabante, umangat. Kahit liaison siya, network siya, kahit representative lang siya. Watcher siya. Yun ang personal guide. Yan na pattern ng church. So, kung attend lang, general lang. Di ba may mensahe tayo na yung maliliit na star ay yung mga fivefold. Ngayon, sila yung nagtuturo. Pero paano natin may connect yan ba direct doon? Kasi yung tinanungan nila, hindi alam. At paano nila nalaman na nandun yung kuwan? Kasi ang nakalagay sa Bible, doon na sila kay Herodes nagtanong eh. Di ba? Kung nakikinig ka kanina, dadaanan natin yan. Kung nakikinig ka kanina na, pinaliwanag ko to kanina, dadaan ka pa rin kay Herodes. So, ihalimbawa natin sa atin ngayon. Kung merong nag-guide sa'yo na small star o lower star, sana marami magpresentang lower star dito sa isa't isa. Ang lower star, i-guide ka rin, mag-EA1. Uy, Brother, sabi ni Bar, kailangan mo pa rin, tutulungan kita paano mag-Google.
Bibigyan kita ng matatanungan mo. Makaka-chat mo na ibang end time. Diba? So, let's say, type ni Herod. Anong type ni Herod? Yung star na nasa taas, kahit bumaba yung star, kumbaga wala na tayong sequence of events, ha? Kailangan nyo pa rin yung EA1. Sino ba yung Herodes? Yung mga Nicolaitan churches, eh. Kailangan mo pa rin sila. Yung mababaw na level, pareho ang adikain nyo, eh. Gusto ni Herodes malaman yung lugar ng bata. Gusto malaman ng wise men yung lugar ng bata. Kahit kilala mo na siyang Herodes, kahit kilala mo na siyang papatay ng bata, kunwari, Nicolaita yan, eh. Pero gusto mo makuha yung alam niya. Kaya nag-iiwan ka, eh. Tanong ka, nag-google ka, binasa mo yung track nila. Nagtanong nga sila kay Herodes, di ba? Hindi naman ang sagot ni Herodes kung saan eh. Ang tanong ko, sino nagturo pa rin sa kanila? Maliban doon kay Herodes. Kasi wala lang sa Biblia eh. Okay, sinabi ko to kanina. Kailangan may Para talata. samantala, bere yan si Herodes. Bakit? Hindi tunay na bere yan, no? Nagtanong si Herodes sa chief priests. So, sinabi na rin yan kanina. Sinabi na rin yan last week. Tinuro na rin yan noon. Pero iba lang ang adikain ni Herodes. May katamang ginawa si Herodes. Tinanong niya yung chief priests. Wala namang access yung wise men sa chief priests. Eh. Hindi naman nila personal na kilala yan. Eh. So, naging tulay si Herodes para sa chief priests. Lukewarm ang chief priests. So, ang tanong mo lang, walang alam si Herodes, walang kwenta yung tanong na. Hindi walang kwenta. Nagtanong din si Herodes. May nagsasaliksik ding ibang end time. May nagsasaliksik ding ibang denominasyon. Kahit Katoliko. Kahit nga mga agnostic, mga atheist, nagsasaliksik din yan. Kailan nyo kunin yung galing nila? Kunin nyo yung level nila. So sila rin nagsasaliksik. Mukha rin silang bere, mukha lang. O pansamantala, pwede kong tawagin yung term pansamantalang bere yan. Hindi permanenteng bere yan. No? O may tama pa yung ginagawa nila. So yung parting tama nila, sumakay tayo, kunin natin yung pakinabang. So kailan dumaan doon? Kung nasundan natin ang maliit na star, sabi rin na, sa doon may malaking star, turo ni Barba na may kailan kayo maging bere yan. No? Hindi yung word na Sultan Berena, kundi yung paano yung gagawin. Paano maging patas. Pagpapatunay sa salita. Sabihin, kaya sa pamamagitan lang ng salita ng Bible, malaman mo na kung yan ay totoo o hindi. Hindi kailangan sabihin niya. So, kahit maliit na star, ganyan pa rin tinuturo. O mababang star. Ang pagkakaiba lang ng mababang star, hindi siya sikat. Pero you're led by the Holy Spirit. Kung may nagturo sa inyan, well, nagawa mo mag-isa yan, may nagturo sa inyan, that's leading of the Holy Spirit. Yan ang gustong gawin, gusto ng Diyos gawin ninyo. Gawin ninyo. Gawin ng pamilya nyo, gawin ng asawa nyo, gawin ng buong church. Hindi yan optional. Compulsory yan. Pag di nyo ginawa, iwan kayo sa rapture. Ang pinakaberehan nyo na lang hindi na saliksik. Makita nyo na yung world events. Papugot kayo ng ulo. Mag-witness kayo hanggang mapugutan kayo ng ulo. Pero ngayon, your ticket in the rapture. Magtanong kayo, magkumpara kayo. Maraming major doctrine. Marami ring tinuturing nila minor, no? Pero ito hindi minor eh. Ang tawag ko dito, progressive. Perfection message. Ang perfection, di pa sila nakarating sa bahay ni Jesus. So, kailangan padaanan talaga nila si Herod. Siyempre, sa tulong na rin ng chief priest yan. At meron pa ring star na gag-guide, yung small star na nag-guide. Yan na hindi sikat. Yan na yung personalized ministry. Maghanap kayo ng kareko ninyo. Maghanap kayo ng watcher ninyo. Lahat kayo kailangan nyo ng watcher. Lahat kayo kailangan nyo ng ka-sharing. Lahat kayo kailangan nyo ng guide. Yung konektado sa hukuman, yung konektado sa progressive. Ha? Not necessarily lahat kayo nakakatawag, pero at least meron kayong
ka-network na nagtatanong sa akin. So, ibig sabihin, hindi pwedeng sariling, attend lang, kontento na ako, kanta lang, o wala na. O preach na mababaw, wala na. Saliksik ng konti, o. Kayo, i-organize nyo yung buhay, biyaheng Kristiyano nyo. Biyaheng pananampalataya nyo. Yung pagkaberehan nyo. Of course, automatic na yung asawa at pamilya. Kung gusto nyo gawin sa sarili nyo yan, o madali na lang iutos sa asawa at anak yan. At madali na lang iampun yung buong church yan. Kasi in-apply nyo sa sarili nyo eh. Kayo'y wise men. EA1 kayo. Kasi pinapasaliksik kayo sa iba. Pinapatanong kayo sa iba. May topic tayong nakalagay na sa apostolic. Pwede nyo sundan. Sa tracks. O hanggang makarating na kayo sa malalalim. Bakit star ang ginamit? 'Di ba parang mas supernatural kung dabang ginamit kasi nakakapagod lumipad. Anghel naman yan. Huwag mo problemahin kung napagod siya. Yun nga, tanda-tanda na, 70 na, lakas-lakas pa sa akin. So, huwag mo questioning kung yung anghel nakakapagod dun. 2 taon ako dito sa taas. Pag kung may relievo siya, huwag na rin problema, baka may relievo yan. So, yung star sa taas, so yun, mas malakas pa yan dun sa kinaingitan ko. 70, 80 na, lakas pa rin. So, yan, anghel yan eh. Hindi yan mainip. Hindi yan mainip. O nga pala, isang impyerno kung nainip ka, no? Kalapati yung ginamit. Kasi kung kalapati, non-stop siyang lilipad, di ba? Parang mas supernatural yun. Mas mapapagod ang literal na kalapati. Kumakampay yan eh. Kaya nga, Ibang ba't di type na ng lang kalapati. ginamit? O nga pala, yung sinasabi mong kalapati, actually apo yan. Pinaliwanag lang sa Bible mukhang kalapati, pero mukhang apo yan. Dila ng apo yan. Yung imagine mo yung ibon na pabulusok. Yan yung kalapati. So yung nakita nilang akalang kalapati, yan ay yung parang ibon na may dadagitin sa ibaba. Yung pakpak niya ay so mukha yung dila ng apoy sa Pentecost. Description na lang yan. Tingnan mo yung anghel, nakalutang lang niya sa space. Kahit hindi ka nga anghel eh. Nakalutang ka lang sa space eh. Wala kang effort eh. Yung space station umiikot sa Earth, nakalutang lang yan eh. Ang bituin ay guide. Sa literal na buhay ginagamit ng mga navigators. Siyempre tayo, meron tayong GPS. Noon, ang ginagamit nila star. Constellation. Sa araw, Yung constellation ginagamit yan for the seasons, pero pati navigation. Yung star ginagamit sa navigation. So type yan na meron tayong na-navigate. Type yan sa hukom eh. Type yan nag-guide dapat sa atin. Kaya sabi ko nga brothers kailangan mo ng ka-sharing, ka-partner. Kailangan nyo ng kapares kahit hindi oras na araw ng service o worship service. Kahit sa ordinaryong araw, kailangan nyo ng ka-network watcher. Ano bang ito rin yan dati? Pero ang pinag-usapan ko ngayon, kapares. Hanap kayo ng kapares bawat isa. Hindi yung ininikolite lang kayo Siyempre, pag doon kayo dumikit, yan, unti-unti nagbago at bumali. Lumaban. Bere yan, hanapin nyo Maghanap kayo ng bere yan na mag-guide sa inyo, gawin kayong bere yan magtagumpay kayo sa hukom. Maghanap kayo ng kapartner. Pag nag-iisa kayo, manghina kayo Yan ang small star. O letter C ito O yan ang lower star. Malaking bagay magagawa niya sa'yo. Personalized yan. Yung star na sa malayo, parang ka lang nakikinig ng krusada. Nakikinig ng tape. Pero yung star na malapit, siya yung nagpapaliwanag sa'yo, siya yung nag-guide sa'yo, siya yung nag-network. Let's say, hindi niya kaya sagutin lahat ng tanong mo. Hindi niya kaya i-session kayo. Pero maghanap siya ng ibang makakatulong.
Pwede siya magreto, pwede siya mag-arrange. Watcher siya. Siya yung ampun nyo. Lahat, kailangan nyo ba ng ampun? O, sagutin yan. Kung pwede rin kayo mag-ampun ng iba. Hindi ko sinabing lahat ampun, kailangan lang ng ampun. Kung kumari, lahat kayo mag-ampun eh. Pwede kayo mag-ampunan sa isa't isa. Hindi naman kailangan malalim ang alam eh. Basta tutulungan ka niya, hindi ka kasi meron din sa atin yung dinidiscourage sa hukom. Hindi totoo yung homeschool na yan. Hindi ka makakaano dyan, makakagraduate yan. Yung mga nanay na naghawa-hawahan, kaya tinatamad sa homeschool. O kaya nakakapagod ng homeschool. Pasok na lang sa school para wala tayong sakit sa ulo. Kumbaga, tinatago yung dangers, tapos i-recommend na yung isip na sanlibutan. Halimbawa lang ang homeschool meron tayong pwede mag-discourage sa atin sa pagkaberayan. Ang hanapin yung kapares, yung magpapalakas sa inyo sa pagkaberayan. Hindi kayo di-discourage sa pagkaberayan. Meron kasi nagdi-discourage eh. I believe, diniscourage pa nga niya, wag magbayad ng ibalik yung pera eh. Maling klaseng kapares yan. Kaklose yan. Hindi, mali yung mababang star na yan, ibang star yan. Yung star na galing sa Diyos, dadaling ka kay Kristo. Dadaling ka kay Jesus. Kaya sabi ko, dadaling ka sa pagkaberayan eh. Tuturuan ka paano maging patas. Papaalala na nga paano ka magdisiplina. Iba, tinatamad. Dahil walang coordination tawag, tinatamad. Pero tutulungan ka niyan, hindi ka matamad. Sis, brother, tawag ka na. Pinapatawag ka ni Bariki. Dahil sa paalala, ginagawa nyo. Ganyan kalaking bagay yan, yung maliit na star. Although pwede pa yung maliit na star, may malalim ding alam. Itong progressive revelation natin, hindi to kaya turo ng general. Hindi to kaya turo ni Frank, ni Jackson, ni Gunn. Pag marami yung tinuturuan mo, hindi mo kaya magdetalye eh. Pero kung kayo lang, kaya mo magdetalye kahit hindi ka pinagmula ng mensahe. Kahit namumulot ka lang. Yan ang mababang star. So, hanapin nyo yan. Hanap kayo ng inyong kapares. Sharing. Yan. Di ba? Sabi ko, kailangan may ka-sharing kayo. Formal talk sharing. Kailangan yan, hindi lang bata. Lahat, matanda, bata, kailangan yan. Kailangan nyo ng... Sa Bible, meron partner nga sila eh. Pinagpapare sila ni Kristo eh. Yan yung mababang star. Basta hindi kanya ililigaw. Talagang tuturuan kanya sumuyod dun sa mga paksa. Let's say dito tayo sa mataas na star. Si Melchizedek ay Diyos. Tapos na. Theophany. Pero kung pumasok ka sa detalye, yung pagiging Diyos ni Melchizedek, yung pagiging Theophany ni Melchizedek, ay may detalye pa. May ginamit. Katulad ni Kristo, ginamit pa ang anak ng Diyos. May ginamit ng sacerdote talaga. May ginamit talagang tao talaga. Pumasok kasi detalye. Hindi naman sumalungat sa dating mensahe. Kung nakita mo ng tama. Yung tingin ng iba sa lungat kasi taong tinitignan. Tao laban sa tao. Makita mo sa Bible ay continuation pala. Communion. Christmas, Hanukkah, etc. Mga pista. Foolish Virgin. Malakay 4. End time Elijah. So, nakanino yung progressive, nasa mababang star. Ang nag-share niyan, yung hindi sikat na. Perfection na yan eh. Yung hukom, yung pamilya, yung gagawin ninyo, yung LCM, PTA, yung Abrahanda, wala na yan sa general. Hindi na nila kaya, kahit patalakayin nila yan, hindi na matatalakay yan. Malawak ang ministry ng iba eh. Ito personalized ministry na to. Ngayon, kung hindi nyo sasadyain yun, hindi pumasok dito. Sinasadya mo lang yung pagkakasala. Pero kung kayo yung wise men,
matutuwa pa kayo kasi lumitaw ulit yung star para dalhin kami kay baby Jesus. Lumitaw ulit yung maliit na star sa harapan nila. Wala silang pakialam kung mataas o mababa. Ang importante, makarating sila kay baby Jesus. So kung general, magagamit pa yung iba, magamit pa si Herodes yung chief priest. Makarating lang kami sa paroroonan. Kahit yung napagtanungan namin, mali ang motibo. Di ba? Kahit yung nakumpara namin. Dun sa chapter 2 verse 2, sabi dito, verse tama 2, nagtanong-tanong sila nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Sino ang sinamba, si Kristo o yung Ama? Ang tinalakay niyang Godhead. So may talata tungkol dun sa pagsamba ng wise men. So shortcut na sagot, true worship. Ang pagsamba nila ay pagsamba katulad din ng sinabi ni Herodes. Diba, kunwari si Herodes parehong adikain nila. Ano sabi ni Herodes, Barnico? Ano sabi ni Herodes? Bakit niya hinahanap din ng bata? Para ano? Anong gagawin ni Herodes daw sa bata? Ano raw? Barnico. Nandiyan ka pa? Wala, blanco ako. Wala. Hindi ko alam kung ano yung sinabi ni Herodes, Brother Francis. Sasambahin Yeah. Brother F pero bilang hari. Personality ng regular economy. At tingnan yung letters T. King. Sinabi ni Herodes yan, di ba? That I may also come and worship him also. Ngayon, ano yung sabi ng wise men? Where is he that is God made flesh, born in the flesh? Hindi yan ang tanong. Where is he born? King of the Jews. King. Ang worship, sa Old English, hindi lang apply sa Diyos. O, shortcut lang yan. O, sige, Paano kung nagalit Paano si kung- Herodes sa wise men at sinabi, walang ganyan, mga ganyan-ganyan, or parang yung real intention niya ay ginawa na niya. Anong mangyayari? Hindi niya magagawa kung nagpakita agad siya ng kulay. Ano, Tingin mo ba, mapapahiya siya makukuha sa yung 90% ng Babylon? mga pastor kung sinabi agad sa akin, Baret, Hindi. hanap kami ng ibang end time, ayaw na namin sa iyo. Hindi, Siyempre, parang siguro, pakitang tao muna, kunwari ka isa mo. hindi, what I mean Kung is, pinilabas ni Coach niya, Herod yung kulay niya, malalaman ba niya yung lugar? imposible naman hindi niya Hindi malaman. totoo yan. Mas berian pa nga siya kumpara sa chief priest eh. Bakit? Hindi, bakit niya gagamitin pa yung wise men kung nabanggit na niya sa kanya na may pinanganak sa Bethlehem? So, Kasi di ba, ganito. later on nga, ang ginawa niya, hinanap niya eh. Kung naituro ng wise men kay Herodes na saan ang bata, hindi na siya PR nightmare. Ano ba yung PR? Public Relations Nightmare. Pwedeng surgical na lang to, Men in Black. Surgical strike. Mawawala na lang yung tao. Ano yung surgical strike? Tumbok na, nasaan? Hindi mo na kailangan pumatay ng isang bayan. Madugo yun eh. Lahat ng ruler gusto yan, di ba? Yan ngayon nangyari sa mundo natin eh. Kunwari may Men in Black. May mawawala na lang. Akala lang nila, hindi na alarma yung buong paano kung isang bayan ang pinatay? Eh di buong mundo baka nag-ready na sa aliens, no? So, kahit ka mayor, di ba? Kahit gobernador eh. Kung mayroon silang papadukot, hindi lang kakalampagin. Tignan, halimbawa ko si Escobar, Pablo Escobar, pinatay niyang isang eroplano para lang sa isang tao. Galit sa kanya yung lahat, kahit yung magiging kakampi niya, naging galit sa kanya. Hinanting siya hanggang mapatay siya. It's a public relations nightmare, no? So, laging
laging nakabantay siya sa over shoulder na may mag-assassinate sa kanya. Siya mismo nag-assassinate. Takot din siya ma-assassinate. May nag-assassinate din. Maraming din gusto mag-assassinate sa kanya. So, kailangan, malaking tulong ng wise men kung matuloy yun, no? Andito pala, oh. Mahal na hari, andito. Oh. Sa kanya, ilalabas yung tunay na kulay niya. Hindi magtatagumpay yung humiwalay sa akin kung maaga pa lang lalantad na niya. So, patago yun. O, bulong-bulong yun, gapang-gapang yun. Huwag ka maniwala na dyan. Ito, aral na. Laos na yan, wala na sa mensahe yan. Ganyan. Kailangan patago. Hanggat di pa nakukuha yung pinakamayam. Anong edad na ni Jesus nung nakarating yung wise men kay Herod? Nagulat ba si Herod na So, akala matagal ni ng Herod na broadcast patayin to, na no? lahat ng baby? Tapos Sinabi dumating sa yung- Bible, kung kailan sinabi ng wise men kay Herod, mula nang makita nila yung star, 2 years. Matthew 2 yun. Nakasulat na yun. ni Herod na patay niya na yung baby. Iniisip niya wala nang lilitaw na baby na hari kasi napatay niya na. O yan yung sinasabi ko na daya. Hindi naman lantarang mas lantarang mga si pastor dun sa isa eh. Yung isa patago talaga eh. Kaya, pero inabot siya ng taon. No? Yung isa lantarang katakang kinakalaban. Yung isa hindi pa lantarang, patago pa. So hindi pwede si Herod maglantad. Ang Yung isip talaga kumemotibo ka, ni kaya Herod, Nicolaita ka eh. ang Yung isip talaga kumemotibo ka, ni kaya Herod, Nicolaita ka eh. na-eliminate niya na yung niya talaga yung mga baby. Isip niya wala nang lilitaw na hari na Actually, hindi niya kapalit plano sa kanya. eliminate lahat ng baby. Diba sabi ko nga, surgical strike ang pinakamaganda. Bakit pa niya kakatulungan yung mga wise men? Pwede naman niya direct papatayin. Alam na ba niya nasaan? Nagkaroon lang siya ng ideya sa tulong ng wise men. Sa Last tulungan week, si priest. sabi mo Natulungan kasi din yung last wise week, men. Brother Pero, hindi pa yan tumbok. Kailan pa nila yung small star eh. O yung mababang star. Sabi mo si Brother F last week, alam ni Ah. Herod kung nasaan yung baby. Bethlehem nga. Nakasulat sa Bible. Pero yung eksaktong bahay, hindi. So, Okay. yung eksaktong bahay na hindi nila alam, tutulungan dapat siya ng wise men. Yan ang tanong ni Menan. Bakit kailangan patulong ng wise men? Hindi pa nga sa oras nga yan. Kahit nga yung wise men, nangangapa pa eh. Kaya gagamitin niya yung wise men. Ako rin sasamba. Tuwang-tuwa rin ako. Sa-celebrate ako. O, kala mo kaisa mo. Kaisa mo eh. Yung pala, ibubulungan na yung tawag na maniwala dyan. O, iwanan na natin yan. Umalis na yan dapat sa Manalite. Hindi aagawin na Manalite. Basta umalis lang yung Chinese dyan. So, iba yung motibo. Iba yung motibo. Hindi niya motibo maging Berean. Ang motibo niya, maging Nicolaitan. Which is eliminate the competition. Chapter 2 verse 16, doon pa lang nagalit si Herodes kasi gusto niya din makita si Kristo nung ipinanganak siya. Kaso niloko siya ng mga pantas. Kaya pinapatay niya yung mga bata. Doon pa lang siya nagalit eh. Kaya Pinapatay niya yung mga bata. Hindi, wala sa utak niya yung bata, ibang bata. Okay? Wala naman sa intention niya, Nasa wag utak ibalik niya. yung pera eh. Gusto lang niya ma-convert mula sa pagkalihis. Hindi niya alam collateral damage na pati yung savings hindi ibabalik. Batik na nila yon. Batik ni Herod yan na patayin yung ibang bata. Pero wala siyang magawa eh. Yan ang bunga nung pagka niya. So, batik na rin na hindi wala naman tinuro na wag na ibalik yung pera sa iyo. Pero yan ay bunga na lang yan. Yung nangyari na pinatay ni Herodes yung mga bata, bunga na lang yan. Sa tanong mo, nasa isip na ba niya? Bakit niya isipin yan? Bakit pa niya sasabihin sa wise men
hanapin mo. Sige, puntahan nyo. Sabihin nyo sa akin. Eh kung papatayin din ng lahat, huwag na kayo pumunta, papatayin ko na sila lahat. Di ba? Hindi niya originally plano patayin yung mga bata. O, hindi originally plano ng apostol na huwag ibalik yung pera sa akin. O, aksidente na lang yun. Technically, batik yun eh. Umaroon lang tayo mag-akay sa tao na, mag-akay sa kanya na mabalik sa Diyos. O, pagsisi ka, aminin mo na ikaw yung nakakos niyan. Yan lang ang kailangan mo. Umamin para magsisi. So, kay Herod, batik yan eh. Ang tawag ko niya, PR nightmare. Public relations nightmare. No? Dito sa mga bansa natin, may mga ganyan, di ba? Na may nagkamali yung politiko. Sirang-sira ang pangalan niya. Galit na galit sa kanya. Nabulilyaso. So, bulilyaso yun eh. Tayo lang din marunong gumamit ng bulilyaso eh. Para maakay siya pabalik. Mahal ka namin, apostol, kaya makabalik ka sa Diyos. Tanggapin mo lang ikaw yung nakakos niyan. Kahit hindi mo planado na patayin lahat ng bata. Pero yun ang nangyari. Di ba, Brother F, yung mga pantas marami sila karaban. Yung turo mo eh. Di ba? Inidihi panto eh. Baga sila lang yung pinagsabihan ng anghel. Ngayon, ang tanong ko, Brother Francis, hindi ba mapapansin yun? Kasi kung dumating sila sa bahay, kung marami sila, nakakaraban sila. Masyadong halata yung Brother Francis. Siyempre, kung sa atin, bakit maraming tao dyan? Nangyari Mapapansin din sa Matthew 2. Oo, mapapansin agad eh. Napansin Inilihim talaga. na kay Juan sa mga kalaban eh. Kasi ayaw na itinago nga ng Panginoon ng Diyos eh. Na hindi mo nakuha. Sa Matthew 2, napansin nga sa Jerusalem. Siguro ang tanong mo ganito na lang. Dapat nalaman na yung bahay ni Jesus dahil marami sila. Pero, may secret mission na sila. Ang secret mission nila, ituturo nila kay Herodes, alin bahay yan. Hindi pa yan lulusubin ni Herodes. Wala nga plano maglusob si Herodes eh. Pwede magkunwari pa nga si Herodes na sambahin yung bata eh. Hindi yan yung na problema na si Herodes kaya hanapin na alimbahay. Akala ni Herodes matutuloy talaga eh. Yan na yung plano ng mga wise men. Talagang ituturo nila kay Herodes yan. Maring magpakitang tao pa yun na samba-samba kunwari. Di ba? Niyakap-yakap pa ako. Mahal kita, Brother Francis. Di totoong inaano kita. Di totoong sinisiraan kita. Oh. Pwede pakitang tao pa si Herodes. Yan yung pinaka-best para marami ka makuha, di ba? O, ma-surgical strike niya. Pinoproblema lang niya, kailan ba nagtimbre ang Diyos sa wise men na wag bumalik sa kay Herodes? Tapos na. Pabalik na sila kay Herodes nung tinimbrehan sila ng Diyos. Hindi sila tinimbrehan nung wala pa. O, natutuloy pa yung plano ni Herodes. Ang plano ni Herodes hindi madugo, surgical strike. Pwedeng magkunwari pa ngang luluhod si Herodes dun eh. Di ba? Bukod sa star na nakita ng mga pantas, meron pa ba silang ibang naging gabay? Yan ang tinatalakay natin, nasagot yan eh. Uulitin ko lang. So, may malaking star, gabay. May Herodes, gabay. Chief priests, gabay. Mababang star, gabay. Sa dami niyan, ibig sabihin, ang mensahe sa atin, maraming gagamitin. Yung malaki ginamit. Yung Nicolaita ginamit. Yung lukewarm ginamit. Yung maliit na hindi sikat ginamit. Yung isa't isa, kailangan natin isa't isa. Kung ayaw nyo paggamit, ayaw nyo gumamit ng kapatiran, kahit utusan nyo, hilingin nyo lang, hiling nyo lang na maging watcher, networker, taga-recon or what, kahit anak utusan. Ayaw nyo gamitin yung mababang star.
Hindi, walang mangyari sa atin. Hindi ka makakarating sa bahay ni Jesus. Sayang ang biyahe mo. O, sabihin ko yung iba, maraming umaasa sa rapture. Sayang yung hirap nila. Kasi tumigil lang sila sa mataas na star, tumigil lang sila kay Herodes, tumigil lang sila sa chief priests. Hindi nila kita yung mababang star. Kailangan makita niyo yung mababang star. Yung mababang star, hindi lang yung turo ko na may advanced topic. Kahit kapatiran na mababaw ang alam. Patulong kayo. Tumulong kayo, patulong kayo. Gagana yung mababang star. Kasi, kailan meron kayong katuwang Pang maling gabay sa mga pantas o paano malalaman ng mga pantas na tama ang gabay nila? Ay, magandang tanong yan ha. Naalala ko tuloy si Herodes. Ito, maganda. Na-warningan yung mga pantas na huwag bumalik kay Herodes. So, ito yung dapat mangyari sa atin. Kahit nagtanong tayo kay Herodes, kailangan alam natin alin yung Nicolaita, alin yung Berean. Kailan ma-distinguish natin alin yung Nicolaita. Siyempre, may nagkukunwari ng tikarap. Minsan ka-fellowship ng ibang end time. Nung unang ka-fellowship ang level 2, hindi naman sabing aagawin namin miyembro mo. Hindi. Kunwari, sige, kapatiran tayo, open fellowship tayo. Later na yan, bulong-bulong. Hindi yan naniniwala sa propeta. Iwanan nyo na yan. Lipat na. Dito lang kayo sa amin. Hindi yan direktahan eh. Imbita lang yan ng seminar. Hindi naman masama yun. O, seminar tayo. O. Hindi naman siya, huwag nyo imbitahin si Bar pa. O, sarili lang gusto ng mga yan na kutsaba. Na iwanan natin si Bar kaya hindi siya kasama sa imbitasyon sa seminar. Lahat lang, wag lang si Bar ang isama sa seminar. So, hindi pa yan halata. Pero tulad ng tanong ni CJ Patrick, kailangan nyo malaman. Itong tinuturo natin pagkabiran, yun yung malalaman eh. Makakumpara kayo eh. So, nung winarningan ng pantas, yan ang type na naging berean kayo, makikita nyo talaga kung truth ang habol nyo, no? Mali yung motibo niya na. O nakatulong sila sa atin, pero mali, iba yung motibo nila. Gusto talaga nila mag-Nicolaita. Ayaw nila maging berean. Salamat na lang sa tulong nila. No? Salamat na lang sa tulong nila, pero hindi na kami babalik kay Herod. Ibig sabihin ganito, hindi kami pakukulong sa Nicolaita. Ang habol natin berean eh. Susundin namin ang instruction. Ang instruction ng Diyos, pag nakuha mo yung truth, sundan mo yung truth, hindi mo sasamahan yung mali. Yung iba, sinamantay mali eh. Sige, tulungan kita na mapahamak yung tao sa sakit. O mapahamak yung tao na hindi niya makuha yung niya, savings niya. Kahit hindi mo instruction yan, dadagdagan namin. Hindi naman original na naisip ni Bin Laden yung World Trade eh. Ibang tao nag-suggest yan, parang kinampihan lang siya. Ganito rin, no? Kahit hindi mo planado, progressive revelation namin, hindi balik ang savings. Para lang, kasi bulaan yan, kailan maghirap yan eh. So, ganito rin ito. Meron talaga, kakampi kay Herodes. Pero hindi yan wise men. Yung wise men, nalaman na nila papatayin ni Herodes. Hindi na sila sasakay doon. Sorry, hindi na namin kayo tutulungan sa pagninikolaita niya. Hindi na namin kayo tutulungan. Kunwari, sabi ng isa, wag kayo makipag-sharing sa miyembro-miyembro. Nicolaita yun. Sorry, hindi na namin susundin yan. Kasi kayo nga, magaling kayo mag-proselyte. Malayo rin kami mag-share sa miyembro ng iba. Kung walang bakuran dito. Walang bakuran. Yung pambabakod, gawa ng Nicolaita yan. Hindi makikiisa sa pambabakod ninyo. Yung pag-emosyon, pambabakod din yan. Tatanay muhi sa kapwa. Daya rin ang kaawayan, pambabakod. Ang wise men, dapat makalampas kayo dyan. I believe marami sa atin nadadala sa emosyon, no? Kunwari, meron tayong alitan sa isa't isa. Parang si Herodes yan. Espiritu ng kaawayan. Okay, padadaya dyan. Mapasok sa inyo yung laman ninyo. At kailan ko sabihin to
Kailangan maka-overcome kayo. Makita nyo, oy, Herodes ang spirito niyan. Kaya susupilin ko yan. Pinagsasabong lang tayo ng kaaway. Di ba? Para magkaroon ng Nicolaita sa isa't isa. Hindi, bilang Berean, mahal pa rin kita kahit nagkamali ka sa akin. Oh. Mahal ko pa rin yung apostol eh. Tinuturuan ko siya paano siya magsisi eh. O ganun tayo. Alam nila yung mali, hindi lang sasakyan yung mali. Pero, yan yung umiwas sila kay Herodes. Plano nila bumalik kay Herodes eh. Tutulungan na lang talaga si Herodes na makita yung baby Jesus. Yung child Jesus. Ang star, may mataas, may mababa. Pag gusto mo lang tignan yung mataas, hindi ka makakarating sa sanggol. O dito tayo sa type. Sa church ages, hindi lang si Barbanam. Kailangan nyo saliksikin lahat ng ginamit. Alam niyo ba yung church age booklet ni Barbanam? History yan. Sino kayo nag-aaral niyan? Sino kayo nag-share niyan? Siyempre sa traditional end time ministry, mga pastor lang. Pero lahat ng miyembro, pinapabasa talaga niyan. Lahat ng miyembro, kailangan mag-share diyan. At hindi lang tungkol sa end time, hindi lang sa tungkol kay Pablo. Kahit sa Middle Ages, kailangan nyo pag-aralin. Kahit masabing Nicolaita sila, kailangan nyo pa rin kunin yan eh. Humingi kayo dyan. Magbasa kayo dyan, magtanong kayo dyan. Yung tablet na pinamimigay. Hindi lang mga ministro binibigyan ng tablet nun eh. Lahat ng kapatiran, ewan ko kung lahat kayo nakatanggap. May target ba kayo? Wala lang tayong koordinasyon. No? Wala lang masyadong aktibong hukom na opisinalite. Kaya, nung natanggap ninyo yung tablet, ano kayong ginawa nyo dyan? Napakinabangan nyo ba yung tablet? Yung pinapagawa ko sa inyo, yun ang pakinabang sa tablet. Magsaliksik kayo sa, kung may topic kay Barbanam, saliksikin nyo. Hindi lang man si Barbanam, may Bible din yung tablet. Meron din larong Bible pambata eh. O dito tayo sa 7 Church Age booklet. May Tagalog version pa yun dati, no? Kung meron pa tayo sa church niya, huwag nyo pamigay yan. Wala na kayo makuha niyan. History yan. So, hindi na necessarily nasa libro lang na yan, ha? Senyalis na yan na kailangan na tayo mag-EA1. Pag-aralan nyo, kailangan nyo saliksikin. Pablo, Paul, Irenaeus, Martin Columa. Yung iba, syempre, nasa booklet na yan. Yung iba, parang cue lang si Barbanham para magbukas pa kayo ng ibang babasahin. History. May ibang nagsasaliksik ng church history, mga Baptist. Fox Book of Martyrs, etc. Makinig kayo sa kanila. Magtanong kayo sa kanila. Alamin nyo yung nangyari sa nakalipas. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, para lumago kayo, maging tunay na church kayo. Kung wise men kayo, aalamin nyo yung history. Anong history? Merong, yung star messengers nasa history. Yung mga yung mga hindi sikat, meron na sulat din, no? Hindi kasing sikat na star messengers. Nasa history rin yan. Pag nabasa nyo na, maraming ibang magbabasahin. Saliksikin nyo, ano nangyari dyan? Ano nangyari sa Middle Ages, sa Dark Ages, sa Reformation? Ano nangyari sa panon ni Luther, Wesley, Branham? Kaya itong Branham, itong Pentecostal era to. Yung Negros. William Seymour. Bakit naalala yan? Marami pa iba, William Seymour. Kasabay ni Branham, dami pa. Ngayon, end time yan. Paano yun noon pa? Noon hanggang ngayon. Yan ang tunay na teledrama dapat panoorin nyo, pakinggan nyo, pag-aralan nyo. Ang dami-daming giant, ang dami-daming Christian groups, Pero pinapanood ng anak natin, puro asawa natin, puro mga panglupa lang na ibang bagay. Unahin nyo yan. Yan ang small star. Nakita nyo na pag-aralan nyo yung buhay ng major star. Pag-aralan nyo rin ng buhay ng mga mensahe ng minor star. Si Alexander Campbell, etc. pa. Armstrong, Ellen Goldwhite.
Bakit si Barbanam nagsasaliksik kay Ellen Goldwhite, kay Smith, kay Uriah Smith? Pinapakita ni Barbanam ano yung dapat nating gawin. Tinitignan ni Barbanam yung maliliit na star. Yung star na mababa. John Tails Russell. Anong ginuubos yung oras nyo? Mga pusa, aso, Charles, yung mga biro-biro sa Facebook. Utos yan. I-assert yung authority. Yung bakanteng oras, kainin nyo. Yung mga may utang na dote, dyan dapat napunta. O i-tent vision nyo. Okay, yan yung maliit na star. Magmaliit na star kayo sa isa't isa, letter C. Gusto natin ng grande, pero pinapakita ni Cristo simple. Bukod sa simple may layunin din ng Diyos. Huwag niyang titigil yung koordinasyon, yung komunikasyon. Tapos sasama ang loob natin sa ibang tao. Sisihin natin ang sarili natin. Hindi natin pag-aari ang buhay natin. Karamihan ng tao iniisip nila pag-aari nila ang kanilang buhay. Wala kang pag-aaring sarili mo. Pag-aari tayo ng Diyos, sa Kanya ang lahat ng ito. Sana maabot nyo ito. Mawawala ang muhi mo sa kapwa. Aangkinin mo ang kasalanan, iyak mo ito sa Diyos. Diyos ko, patawarin mo ako. Magising tayo sa sariling diskarte. Kung tayo ay descendant ng ninunong, kailangan dala-dala natin yung instruction. Dito sa mensahe, huwag kayong makontento sa bicep. Kailangan yung mag-progress. Kailangan yung lumalim. Kailangan pumasok kayo sa perfection kung mahal yung Diyos. Unahin yung Diyos, ang salita ng Diyos. Hey, yeah! Hindi natin pag-aari ang buhay natin. Karamihan ng tao iniisip nila pag-aari nila ang kanilang buhay. Wala kang pag-aaring sarili mo. Pag-aari tayo ng Diyos, sa Kanya ang lahat ng ito. Sana maabot nyo ito. Lord, salamat po sa kayo po ito na kami po. Sa hindi po na patawin po kami sa lahat din po na sa simple